Sa dami ng napapabalita na nakukulong ng mga OFWs dahil sa pagnanakaw, tila hindi yata takot ang iba nating mga kababayan ang lakas ng loob magnakaw sa ibang bansa. Imbes nagpunta sa abroad para magtrabaho, hinaluan pa ng di magandang gawain. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Kamakailan lang nang ibinalita yung mga Pinay OFWs na nagnakaw sa loob ng eroplano at ikinulong. Ngayon may isa na namang tayong kababayan, isang domestic helper ang ikinulong dahil sa pagnanakaw ng pera ng kanyang amo. Hinatulan ng 3 buwang pagkakulong ang isang overseas Filipino worker na kinilalang si Rowena Balanbao, 39 years old, OFW sa Welcome Garden Broadcast Drive sa Kowloon Tong sa Hong Kong dahil sa pagnakaw nito ng pera ng kanyang amo na nagkakahalaga ng 20,000 USD dollar cash. Kung sa piso, aabot ito ng 1.1 million pesos mahigit. Ayon sa report ng Kowloon City Police, duda umano ang mga amo ni Rowena Balanbao na ito ang kumuha ng kanilang pera. Kaya hinahalughog di umano ng mga amo ang gamit ni Rowena Balanbao at dito tumambad ang dolyaris na salapi na nakatago sa mga gamit ng kanilang kasambahay na nagkakahalaga ng $8,000 na ayon sa amo, tira di umano sa 20,000 USD dollar cash na ninakaw ni Rowena Balanbao ang pera na kanilang nakita na nagkakahalaga ng 8,000 USD dollar. Kaya't kaagad umanong inireport ng amo ang kanilang kasambahay sa pulis at pinakulong. Sa isinagawang investigasyon sa Kowloon City Court sa harapan ng judge, dito inamin ng ating kababayan na si Rowena Balanbao na ninakaw niya ang pera ng kanyang amo at ang nakita umanong $8,000 sa kanyang mga gamit ay tira di umano sa $20,000 cash na ninakaw niya sa kanyang mga amo. Dahil sa pag-amin sa kasalanan na ginawa ni Rowena Balanbao, binawasan ng 1 buwan ang pagkakulong nito. Imbis 3 buwan sana ito makukulong sa bilangguan, ay naging 2 buwan na lamang dahil sa pag-amin ni Rowena Balanbao sa kanyang kasalanan. Ito yung inihalimbawa ni Kaagapay Kabong Concha na mismong mga OFWs ang may gawa ng problema na ikakapahamak nila. Tapos kapag nahuli at nakulong, sa gobyerno ang bagsak dahil sa hihingi ng tulong ang pamilya sa Pilipinas. Dan pong mga kababayan po natin ang nauhuli dahil po sa pagnanakaw. Unang-unang dahilan kaya tayo sa ibang bansa ay para sa pamilya natin. Kung gumawa kayo ng mga kalokohan dito sa inyong kinaroon ngayon, wala po akong pakialam. Buhay po ninyo yan. Bahala po kayo. Ang akin lang po rito, wag po kayo magpapahuli. Dahil alam nyo, pag nahuli kayo, 3 individual po ang inyong maistorbo. Una, ang pamilya ninyo. Pangalawa, ang gobyerno. Dahil ang pamilya mo hingi ng tulong sa gobyerno. Pangatlo, kami. Dahil pag hindi kayo tinulungan ng gobyerno, lalapit kayo sa amin para pupukin ng gobyerno, para tulungan kayo. Mahiya naman tayo.